Ako ang lahat ng katotohanan at ang buhay. Sumahagi yun. Siya yung daan, siya yung pamantayan. Sabi nga hindi may dating daan, bagong daan. Ang mahalaga ay siya ang daan. Dati, ngayon, at magpakailanman. Hindi lamang sa Jesus ang daan ng nakalipas. Siya yung daan na dapat natin bigyan ng hindi na pagpapahalaga ngayon at magpakailanman. So bahagi yun na naman ay gabayan tayo ng ating pananampalataya sa pagkilos natin sa pang-araw-araw ng pamumuhay sapagkat ito yung bahagi yun, hindi yun sapagkat sabi ng natin kung minsan ang pamamayan natin ang pagkilos sa daigdig na ito. Akala natin na yan, yung langit ay pagkatapos lamang na buhay natin sa daigdig na ito. Hindi yun. Ang langit ay nagsisimula mula nung tayo ay bininyagan. Ang buhay natin sa daigdig na ito ay pagpapatunay na tayo ay para sa langit. Kaya mo nung nakaraang linggo, sabi ni Jesus, sabi niya ay sa mga tao, hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam kung taga-saan kayo. So, maaari ko na wag natin kalimutan. Taga-saan ba tayo? Sabi na, pagkakapin. Pero kapag pinag-usapan natin yung pananampalataya, tayo naman magalang. Yun ay biyaya na wag natin kalimutan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin mula nang tayo ay binigyan. Kaya nga, yun ang tama. Yung famous kaya sabi natin, born again. O kung tawagin natin ay isinilang na muli. Pero kung tumasin niya ang tamang translation niya isinilang mula sa itaas. Nung tayo ay nabuhay sa daigdig na ito, isinilang tayo sa daigdig na ito. Pero nung tayo binibigyan, isinilang tayo mula sa itaas. So bahagi yun, isinilang tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang pang-araw-araw natin pagkilos ay pagpapakilala naman at kung tawagin natin ay confirmation, pagpapatunay at tayo mga anak ng Diyos. Kaya huwag natin kalimutan yun. Kaya rado sabi ng Jesus, huwag tayo mabalisa. Bakit? Sapagkat tayo ay iligtas na ng pawamikapan. At yung buhay niya ay hindi na pinalalago sa pamagitan din ng pagtanggap natin ng mga sakramento. Huwag natin kalimutan na mahalagay ng mga sakramento na itinalaga ng Diyos para sa akin, para hubukin yung pananampalataya na itinagkaloob ng pumikapan sa akin. Simula sa kanya, pinagtibay na pagtanggap natin ng komunyon, kumpisal, na nawa ay sa pagkumpara natin. Kapag tayo ay nagkasala, wala naman tayo kasalanan, at least once or twice a year, makapag-umpisal tayo. Yung mga may asawa, magpakasal sa simbahan, huwag natin kalimutan. Yang bahagi ko minsan sinasabi ng iba na maaaring kasal sa simbahan. Hindi yun, ang nagpapamahal naman ay yung mga palamuti, pagkain, yung inyong damit. Sabi ko nga ay
minsan namin, simple lang. Bahagi yun. Tsaka na kayo magpakasal ng garbo. Kapag kayo ay kung tutubusin, pwede naman magkapakasal kayo every year. No? Every anniversary. Pwede kayo magpakasal ng garbo. And then well, hindi naman lahat ay magpapari. Pero yung huli ay yung pag-apahin ng langis sa mga may sakit o yung hindi na makapunta sa simbahan, maaaring gawa ng kanilang katandaan o ng matinding karamdaman. Katulad halimbawa ng edad, yung mga nag-undergo ng dialysis, yung mga may cancer, maaaring malakas na, pero alam natin ay medyo peligro na yung kanilang katayuan gawa ng kanilang sitwasyon na pinamiminahan. Huwag kayong kaya magpapain sa Santo. Alisin ninyo yung lumang kaisipan na kapag magpapain kayo ng Santo, yung mamamatay kayo. Mamamatay nyo kayo. Magpapain man kayo ng Santo yung hindi. Pero ano yung biyaya na ipinagkakalupa? Pinagpilipay natin na sabi ko natin, na nais kong tumugon sa panawagan ng Diyos hanggang sa uling sandali ng aking buhay sa daigdig na ito upang higit kong pakinabangan yung alin, yung buhay na walang hanggan na nakaabang sa akin doon sa kanyang kaharian sa langit. Kasi hindi naman yung pumuntaan natin yung langit. Ano yun? Yung kasama namin sa Jesus. Kaya dapat, habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, pakinabangan natin yung kanyang mga biyaya at pagsumikapan natin patugunan yung ating buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi yun ay maliwanag natin, gabay natin upang higit natin pakinabangan yung biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal bilang mga anak na Diyos. At ito ang tinululong natin para kay Kirisina na nawa higit yung pakinabangan ng biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Yung kaganapan ng biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya mula nung siya'y binibigyan. At ano yung magiging bahagi ng ating pagdito na magkaroon tayo na rin ng kaganapan na alam natin na si Pilisita ay nakahanda na higit na pakinabangan yung biyaya ng buhay na walang hanggan. Mababawasan ang aming pag-aalinlangan sapagkat ang ating paniniwala ay higit na nakatuon sa biyaya na ipinamanin sa atin ng buong kapal. Kasi yung ating pananampalataya, yung pananampalataya natin, ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kayong mapag-apag. Maniwala kayo sa akin. Manalig kayo sa Diyos. Bahagi mo na kung saan ay ginagabayan tayo upang higit natin pakinabangan ang kanyang pagkapala. Yun yung dahilan kung bakit si Jesus ay dumating sa daigdig na ito. Gabayan tayo mga manananalig na higit na pakinabangan ang kanyang pagliligtas mula nang tayo ay bininyagan hanggang makamit natin ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang